Ang isa pa sa inaalala ko diyan mga kapanalig, no? Yung mga bagong henerasyon ngayon, pag nawala ng kuryente, paano sila baka hindi nila makayanan. Tsaka kung magkakagera man dito sa Pinas mga kapanalig, talagang kawawa tayo dahil syempre yung ating talagang ano mga kapanalig, no? Ang hirap din ng ano ng mundo na nag-evolve. Sa bawat na imbento ng tao mga kapanalig, merong naapektuhan. Totoo yan. Kunyari, yung AI ngayon. Susunod ako sa Mindanao mga kapanalig. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome na naman sa panibagong vlog at nandito pa rin tayo sa Kampanalig dahil hindi pa nga ako nakakauwi. Pero ang plano ko ay kahit bukas na madaling araw para walang traffic. So sa bagay, sa ngayon naman walang traffic kasi yun nga, nababalitaan natin na tumataas ang gasolina. Tapos yung iba nating mga kababayan na pumapasada ng jeep, bus ay nag-aalangan bumiyahe. Dahil nga, syempre yung kikitain nila ay mapupunta pa sa gasolina. No? So dahil nandito lang tayo sa bahay at ayan, wala naman tayo pupuntahan ngayon, magdaldalan muna tayo at magkwentuhan. Pero kung ikaw ay medyo naiinip o naboboring sa aking ganitong content mga kapanalig, pwede mo namang i-skip muna at balik ka na lang pag merong mga magagandang pangyayari. Pero kung ikaw ay nag-e-enjoy kahit nagkukwentuhan lang tayo, walang problema, ituloy mo yan. Let's go! Medyo maano ang panahon ngayon mga kapanalig, no? Mainit. Dahil nga syempre summer na, natural naman na mainit pag summer. Yan, tungkol nga dun sa nabanggit ko about dun sa gasolina. Maraming lumalabas sa Facebook mga kapanalig, no? Na kung sino yung mga nagpo-post. Katulad ng mag-ipon na kayo ng tawag dito, mag-ipon na kayo ng budget, mag-ipon na kayo ng pagkain sa bahay nyo kasi baka nga mawala ng mawala ng gasolina, tapos mawala ng kuryente. So pag nangyari yun mga kapanalig, napakalaking epekto nun sa pamumuhay natin. Syempre pag gasolina o yung oil, halos lahat ginagamit natin yan sa pamumuhay natin, no, mga kapanalig, sa trabaho. So paano kung walang gasolina, so hindi tayo makapunta ng trabaho? Paano kung malayo yung ating pupuntahan, di ba? Nakakatakot lang isipin sa mga nagpo-post na yun pag nababasa ko. Syempre magpapanik ka rin, 'di ba? Dahil syempre sa mahal mo sa buhay, tapos sa trabaho mo, lalo na sa amin pag nawala ng kuryente mga kapanalig, mawawala ng wifi, so hindi kami makakapag-upload, 'di ba? So paano na rin yung aming hanap buhay. So hindi nyo rin kami makapanood mga kapanalig. Kaya maraming pumasok din sa isip ko ng mga panahong na nabasa ko, no. Sabi ko, paano kaya kung nangyari kung mawalan ng kuryente tapos mawalan ng oil o mga gasolina, so wala na rin panluto mga kapanalig, lalo na yung mga nasa syudad. Paano kaya sila? Hindi naman sila pwedeng magkahoy doon at wala silang mapagkukunan. Hindi katulad dito sa Batangas. Kung sakaling mangyari yun, may mga dito, maraming panggatong, maraming kahoy. So pwede pa rin makapagluto, no? Ang kailangan lang talaga is budget para makabili ng mga pagkain. Iniisip ko lang, para sa akin lang mga kapanalig, share ko lang, sabi ko nga sa inyo, daldalan lang naman tong ating content. So sabi ko, kung mangyayari yun, sila Dang at Papa nyo, yung ibang kamag-anakan ko na dito ko pa i-stayin, no? Kasi kung mahirapan sila sa mga pangluto doon o man, dito walang problema. Kasi nga, pwede dito na mangahoy o magluto sa tungko, hindi tayo mauubusan yan. Wala tayong problema dito, pwede tayong magtanim, no? Pwede tayong humingi sa mga karatig lupa kung ano yung mga pwedeng hingin sa kanila na mga tanim. Napakaraming dito mga kapanalig, no? Pwedeng makuha. Nasa paraan na lang talaga yan mga kapanalig at diskarte. Pero sana naman wag mangyari. Yun din ang hinihiling ko at yun din ang iniisip ko, no? Kaya pag-akit ko ng Banahaw, isa yan sa mga hilingin ko na matapos na yung gera na yan, kasi wala namang patutunguhan mga kapanalig yung mga ginagawa nila, no? At sana itigil na nila para bumalik na sa dati yung ating mga presyo ng mga pamilihin, so hindi tayo mahirapan. Ang hirap niyan, tumataas yung presyo ng bilihin pero yung presyo ng yung sahod ng tao ganun pa din. Ang isa pa sa inaalala ko diyan mga kapanalig, no, yung mga bagong henerasyon ngayon, pag nawala ng kuryente, paano sila baka hindi nila makayanan.
na mawalan lang ng kuryente ng ilang araw. Yung iba talagang ano na hindi na alam yung gagawin. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mga kapanalig, pag nawala ng kuryente, walang internet, so hindi sila makakapag-Facebook, so hindi sila makakapag-Instagram, hindi sila makakapaglaro, no? Hindi sila tawag dito kung ano man yung mga ginagawa nila sa computer, na nalilibang sila araw-araw. So ayun ang malaking pagsubok para sa mga bagong henerasyon ngayon, mga kapanalig. Pero kung isa kang mga batang 90s, 80s ganyan, mga pababa na lumaki, medyo masasanay ka kasi dati yung mga lumaking lalo na dati na wala pa namang kuryente, ganyan, wala pang mga gadget, wala pang internet, wala pang cellphone. So sanay talaga sanay sila talaga na na mamuhay na ganung pamamaraan. Ngayon kasi sobrang dami ng nakadepende sa internet, no, sa tawag dito sa wifi, ganyan, nakadepende sa kuryente. Dati talaga wala namang kuryente, di ba? Agase-gasera lang, mga kapanalig. Kumbaga pag ang gagawin nyo lang sa araw-araw, kumain sa umaga, magtrabaho, tapos ayun, pag uwi nyo, kung kakain ulit, gasera lang din yung gamit nyo, tapos tulog na. Ganun lang umiikot Pero ngayon, ibang-iba na. Kaya yun lang ang magiging malaking problema talaga, mga kapanalig. Pero syempre, doon din sa mga sa mga kumpanya na gumagamit ng kuryente. So hindi mo rin magagamit yung generator kasi wala ngang gasolina. So wala talaga. Kaya wish natin lahat, pagdasal natin na sana maging maayos, no? Maging tawag dito, maging payapa, na hindi na sila mag-away. Away sila ng away, tayo tuloy na apektuhan, mga kapanalig. Masarap yung tahimik lang, peaceful. Ayan, kasi hindi naman sa napapansin ko talaga sa mga bagong henerasyon ngayon, halos nasa loob na lang sila ng bahay, no? Hindi na sila nakikipaglaro sa mga kaibigan nila. Tapos puro cellphone, ganyan. Yun nga, laro. Hindi na lumalabas, hindi na naaarawan. So kung mangyari yung bagay na yun, ay talagang hindi natin alam kung anong mangyayari. Buti nga ng pandemic, may pandemic, 'di ba? So makakaraos tayo kasi meron pa namang kuryente, 'di ba? May tubig pa naman. O paano pa kaya kung mawalan rin ng tubig? So saan tayo kung mawalan ng tubig, saan tayo kukuha? Pag nawala ng kuryente kasi dito, wala rin palang tubig. Ayun pala ang isa pang problema dito, kasi napagkwentuhan namin yung tungkol diyan. So alam niyo naman dito sa Calaca, sa Campanalig, pag walang kuryente, wala rin tubig. So anong gagawin namin? Magigig kami sa baba ng sa baba ng ng ilat, yung pinuntahan namin kila Kadede nung araw, di ba? Kung natatandaan niyo yung nag-vlog kami doon. So yun ang magiging challenging, mga kapanalig. So dito sa area ng bundok, babalik rin pala sila sa dati, no, yung pag-iigib, tas may mga gamit na kabayo. So ako naman, bilang bago, may experience ko naman yun, mga kapanalig, kung paano pag walang tubig dito. Hindi naman tayo pwedeng maglagay dito ng poso dahil ito ay bundok, mga kapanalig. So bago mo makuha dito yung tubig sa ilalim, ewan ko kung ilang tubo na yung mga gamit mo, kaya napakahirap nun, no? Ikaw, tanong ko lang, naisip mo ba yun, mga kapanalig, pag nangyari yung mga bagay na yun? Naisip mo ba kung ano yung mga gagawin nyo? Naisip nyo ba kung ano yung mga posibilidad na gawin yung paraan kung sakali, di ba? So ganyan na sabi ko, kung walang gas hindi makapagluto, ganyan. Hindi naman pwede sa mga subdivision o katulad sa lugar namin na magluluto ka doon ng gamit ang kahoy kasi dikit-dikit ang bahay, mga kapanalig. So hindi pwede yun, baka murahin ka ng kapitbahay mo. Pero depende siguro kung talagang nagkakaintindihan dahil kailangan makasurvive, siguro doon sa labas pwedeng gawin. Teka, hindi ko naisip ang mga masaswerte pala ngayon ay mga may solar, no? Yung mga kumukuha ng power, ng kuryente sa araw. So pwede po yun para magkaroon tayo ng kuryente, pero hindi naman lahat ng bahay ay merong solar, o hindi naman lahat ng tao ay kaya nang bumili ng solar na talagang makakapag-charge ka, makakapagsindi ka ng kahit electric pan man lang para hindi ka mainitan, 'di ba? Kahit masaksak mo man lang yung radyo para makibalita, yung mga ganun, 'di ba? Malamang may mga paraan din naman ng siguro, no. Ang Diyos naman ang gagawa ng paraan para sabi nga, kung may pagsubok, laging may paraan para baka tayo makasurvive, no? Hindi ko rin naisip yun. May solar nga pala. Sa tubig naman, pwede naman tubig ulan. So sasahod tayo sa may mga tolda dito, tapos ilalagay natin sa isang drum na malaki. Tapos pwede na yung panghugas, 'di ba? Panghugas-hugas ng plato, 'yun, tapos pangbuhos ng banyo.
O kung walang pambuhos, eh gubat naman to. Pwede mang maghukay-hukay dito tapos doon na lang doon mo may pampataba naman yun eh. Ako kasi mga kapanalig, batang 90s din ako at na-experience ko rin namang tumira sa probinsya. Ayun, kumbaga kami yung kami yung taong nabuhay sa meron at wala, 'di ba? O wala at meron. So katulad ng sabi ko dati, alos wala lahat, internet, ganyan, kuryente. O ngayon, salubong kami ng meron, no? Katulad ng habang kumbaga namulatan namin o nakalakihan namin yung pagkakaroon ng cellphone, ganyan, pagkakaroon ng laptop, 'di ba? Yung cellphone na maliit lang hanggang sa nagkaroon ng nagkaroon ng touchscreen, ganyan. Yung computer na di type lang, 'di ba? Hanggang sa magkaroon na rin ng touchscreen. Ang dami nag-evolve lahat eh. Nagkaroon ng Friendster na napalitan ng Facebook, ganyan, 'di ba? Tapos ano pa ba? Napakarami mga kapanalig na tawag dito, na nagbago ngayon. Napakarami ng mga inventor, nagiging matalino na ang tao. Tsaka kung magkakagera man dito sa Pinas mga kapanalig, talagang kawawa tayo dahil syempre yung ating armas na pangdigma ay hindi namang ganun kaganda. At yun nga, mahihina at kulang-kulang tayo mga kapanalig. Kulang tayo sa jet, sa tangke. Alam nyo na, ano ba? Marami tayong kagamitan na kulang panlaban sa ibang bansa. So kung mangyari man yun, hindi natin alam kung anong kahihinatnan. So alam naman natin na tatapang ang mga Pilipino, no? Alam naman natin 'yan dahil ang ating mga ninuno ay talagang lumaban sa mga umaano sa atin dati, tawag dito sa mga sumasakop. Pero ibang-iba na kasi ngayon mga kapanalig. Dati ang labanan itak-itak lang, tapos yung mga baril nila, yung mga disuksok pa bago mo magamit yun, matagal maiputok. Sa panahon ngayon, hindi naman pwede yung puro tapang lang. Yung mga kalaban natin, ang lalaki ng tangke, tapos yung mga eroplano, ang gagaling, mga jet, di ba? Magbagsakan lang tayo ng isang missile dito, ang hirap na. Parang sa Vietnam dati, di ba mga kapanalig, nanalo sila laban sa Amerikano, kung tama ako, na ang gamit lang nila yung mga booby trap, di ba? Yung mga kawayan na matutulis na pag ikaw lumusot doon, sigurado patay ka. Hindi naman sa patay, magkakaroon ka lang ng injury, pero hindi ka na makakalaban ng maayos, di ba? Nanalo sila dahil doon ginamitan nila ng yun nga, sa tunnel sa ilalim, doon sila nagmi-meeting, doon nila dinadala yung mga duguan, doon nila dinadala yung mga pagkain. So doon nahirapan yung mga kalaban. Pero sa tingin nyo sa panahon ngayon, kaya natin gawin yon? Hindi, dahil sobrang na ngayon, sobrang high-tech na. So hindi natin magagawa. Kahit siguro meron ka pang lihim na underground na taguan, makikita pa rin yan dahil dati nga yung drone ginagamit lang sa di ba? Sa para makita mo yung view sa taas, di ba? Ngayon nagagamit na rin siya para makita yung view papunta dun sa kalaban, tapos may dala pang meron pa siya mismong tawag dun bomba. So yun ang mismo yung mahabol. Napakaganda ng armas na yon. Kasi yung nagtawag dito, yung nagko-control nung drone, napaka-safe kasi nasa isang lang siya, nasa isang tabi o nasa kampo, tapos yung drone lang yung babagsak para mamatay yung kalaban. Ibang-iba na sa panahon ngayon mga kapanalig, hindi puro tapang na lang, kailangan din ng talino. Totoo naman, 'di ba, dati mga kapanalig, ang away nun talagang tagaan, talagang patibayan mga kapanalig nun, magpaplano-plano pa yan, tapos tsaka sila magsasalubong, tsaka magtatagaan. Yan sila Bonifacio, sino pa ba yung mga bayani natin? Sila General Luna. May mga baril na naman nung araw, pero hindi pa ganun ka high-tech talaga mga kapanalig, no. So talagang ibang-iba na ngayon. Talagang mga kapanalig, ang hirap din ng ng mundo na nag-evolve o dumadami yung mga mas nagiging yung teknolohiya mga kapanalig, kasi habang nag-evolve ang mundo at lalong tumatalino ang tao, mas maraming nagiging kailangan ng tao, no? Mas marami silang hinahanap, ayun, mas marami silang gustong bilhin, ganyan. Hindi katulad dati na simple lang ang buhay, na wala namang ganyan. So wala tayong dapat isipin na kailangan natin yun. Sa panahon ngayon kasi minsan kahit hindi na natin kailangan, bibili natin, di ba? Sa bawat na imbento ng tao mga kapanalig, merong naapektuhan. Totoo yan. Kunyari,
yung AI, ngayon ang daming naapektuhan ng mga na video editor mga kapanalig dahil sa AI. Nakapaganda nga mga kapanalig, may mga bagay na napapadali dahil sa AI, pero yung iba ay naapektuhan yung kanilang trabaho. Lalo na yung mga kanta ngayon mga kapanalig, halos AI na lang, no? So yung mga songwriter masyadong napapaisip na bakit ganito, puro AI na lang yung sumisikat. Tsaka yung mga singer, sabi bakit puro AI na lang yung pinakikinggan, hindi na yung mismo kumanta. So ayan yung nagiging problema, habang meron tayong na-imbento, meron din naapektuhan mga kapanalig. So tayong mga tao, kailangan nating mag-adjust kung paano tayo makakasabay sa pagbabago. Ganun talaga mga kapanalig, no? Hindi natin alam, katulad nung napanood ko kanina na parang may nagki-claim yung hawak mo ang beat, di ba sikat ngayon yun. So may nagka-claim na parang hindi daw siya gawang AI kasi nga syempre sumikat, so gusto siguro kumita. Halata namang AI, di ba? Kaya naghahabol siguro. Napakadami mga kapanalig basta sa pagbabago. Ano pa ba naapektuhan ng AI? Tayong mga maraming naluloko dahil sa AI. Kala nila totoo yung mga nangyayari, yung pala AI lang. Lalo na sa mga natin, mga lolo, lola, yung mga nakakatanda na walang idea kung ano ba talaga yung napapanood nila, kung totoo. Nako, naniniwala talaga. Kaya yung mga comment mga kapanalig, pansinin nyo, pag alam nyo yung AI, tapos magbasa kayo ng comment, halos lahat yung matatanda yung naniniwala kasi hindi pa nila alam yung tungkol doon. Napakaganda kasi ng ng AI kasi akala mo totoo yung pagsasalita, tapos akala mo totoong tao. So, kaya napakadali na gumawa ng content ngayon, lalo na kung magaling ka mag-edit sa AI mga kapanalig. Kahit sa pelikula, 'di ba? Akalain mo na yung mga Hollywood actor na sila yung gumaganap, yung pala lang AI lang din. Kaya napakadaming adjustment o pagbabago dahil dyan sa mga na-imbento na yan. Nakakatakot din yan kasi kung minsan ikaw wala kang kasalanan, tapos merong gumawa ng video na talagang malupit na editor na ginaya yung mukha mo, yung kung ano talaga, yung as in na ikaw, kumbaga yung gawang AI talaga, di ba nakakatakot? Kasi bilang ikaw na wala ka namang kasalanan, tapos inosente ka pa, nasa bahay ka lang o ano man, tapos biglang gagawan ka ng video, kunyari may galit sa'yo yung isang tao, 'di ba? So sa panahon naman natin ngayon, nalalaman naman natin agad. Merong mga taong magagaling na nalalaman natin agad kung AI o hindi. Kaya yan, ingat-ingat lang din. Tsaka maging mapanuri tayo sa bawat videos na pinapanood natin. Huwag tayo agad-agad maniniwala, huwag tayo agad-agad sasang-ayon. Dahil baka mamaya hindi totoo yung mga nakikita nyo tsaka yung naririnig nyo. Kasi tignan nyo po sa buka ng bibig tsaka sa mga kamay. Kasi minsan yung kamay nila sobra, yung daliri nagiging 6, tapos yung buka ng bibig medyo may minsan late, mga ganun. Dapat mapanuri po tayo. Yun nga, kaya may may masamang epekto at may magandang epekto sa panahon natin ngayon. Tignan mo yung tignan mo yung kay Saldico, di ba? Yung may naglabas ng video about sa ganyan. Ito lang po ito, topic lang, hindi naman tayo pumapasok sa politika. Ang ng mga palusot nila AI lang daw, ganyan. Parang hindi naman totoo. Na kumbaga nagkakaroon ng minsan palusot na AI hindi totoo. Yung mga ganyan. Basta mahalata naman natin kung AI o hindi, no? Gusto ko sana makipagdaldalan sa inyo sa Kubo kaso nga lang merong party doon sa ating kapitbahay, no? Kaya dito muna tayo sa loob ng bahay para hindi tayo maapektuhan nung pagkanta nila. Nag-enjoy pa sila doon Siyempre hindi naman tayo hindi tayo kailangang magalit o mainis dahil pag tayo naman ang nagbibidyoke lang naman sila. Wala naman silang reklamo kahit anong oras kami inaabot dito. So ganun lang bigayan lang mga kapanalig, no? At ipil lang natin ang bawat letrang lumalabas sa kanilang bibig habang kumakanta. Ipil natin ang kanilang ganda ng boses. Alright, so ang oras natin po ay 4:07. So nagpapalipas lang tayo ng oras. Kanina nag-iisip ako kung magbablog pa ba ako. Sabi ko parang gusto ko na hintayin yung bukas para magbablog na lang pauwi. Pero syempre biglang hindi ako mapakali na hindi makapag-vlog. Kasi nung nakaraan hindi na tayo nag-vlog, no? So gusto ko makapag-vlog ngayon. Kaya ayan, nagdaldal na lang ako at alam ko namang makikinig kayo sa mga bawat kong sasabihin. Yung last vlog ko, kwentuhan lang din.
At ngayong kwentuhan na naman. Kaya ayun, maraming salamat po sa pananatili. Susunod ako sa Mindanao, mga kapanalig. Susunod sana ako. Pero dahil marami pa tayong gagawin, marami pa tayong asikasuhin dito at akit din ako ng Banahaw. After nun, babalik tayo sa trabaho. Gusto ko sanang pumunta kasi maganda din yung views doon. Panibagong panibagong tawag dito, panibagong kulay sa ating vlog at nakakatuwa kasi syempre magkasama kami na Idol. Nagkaka-chat kami, pinapasunod niya sana ako. Sabi ko, sunod ako. Sabi niya, tara. Hindi pa kasi ako nakakarating sa mga ilog doon. Naiintindihan ko naman kasi dahil nga sa preparation ng birthday ni Tatay Tatsuki, no, hindi kami nakapamasyal, hindi ako nakapunta sa mga ilog. Kaya nagsariling lakad ako doon, nagmotor-motor ako, mga kapanalig. Bitin na bitin yung yung bakasyon doon, mga kapanalig, no, 4 days lang. Tumuwi na ako dahil nga merong dito ganap, birthday ni Utol at yung sa Team Kahon nga. Pero ayos lang din kasi umuwi ako ng Friday ba ako o Friday ako umuwi, tapos Monday umuwi rin sila Idol. So ilang days lang din naman yung pagitan. Pero ngayon talagang nagtagal siya doon, mga kapanalig, hanggang April pa. Hindi ko naman maiwan yung trabaho dito at may mga responsibilidad tayo na kailangan gawin. Kahit gustuin man natin ay hindi pwede at hindi maaari. Kaya sa susunod na lang, marami pa namang pagkakataon, marami pang mga araw o panahon para makapunta tayo sa mga ilog at mas ma-enjoy nyo yung pagbabanding namin ni Idol at yung pagko-collab namin. Alam ko naman na marami sa inyong natutuwa sa amin dalawa. So sa susunod na sa susunod na mga panahon ay magkakasama ulit kami at magkaka-collab ni Idol. Alam niyo naman kami pag nagsama, di ba? Tatawa talaga kayo. Ang mga hindi ko makakalimutan sa lakad sa Mindanao, mga kapanalig, para lang meron tayong maging topic, ay yung birthday ni Tatay Tatsuki na merong manito ba tawag doon? Monito, yung sa madaling araw, yung mga nagsasayawan tapos nagkakatahan. Yun yung isang hindi ko makakalimutan. Tapos yung yung si Idol, yung pumunta kami doon sa babuyan, yung para kunin yung baboy, di ba? Tapos nagulat ako, nandun siya sa bubong. Ayun yung mga hindi ko makakalimutan talaga. Yung pinaka the best din doon sa part na yung umuwi ako mag-isa na naka-aeroplano kasi nga hindi ako sanay na sumakay sa aeroplano na mag-isa. Pero ilang beses na ako nakasakay. Ang punto doon, yung sabi ko nga, yung hindi mo alam yung gagawin, yung ikaw magpo-proseso, di ba? Lalo na siguro kung sa naiya yung kasi ang dami pang mga yung pipila ka pa, tapos magpapaprint ka pa ng ticket mo, tapos kung magpapabaggage ka, ang dami cheche bureche. Buti doon sa Mindanao, pagkapasok ko, bigay ng ticket, x-ray ba tawag doon? Tapos dire-diretso na. Natatawa nga ako ng mga panahon na yun, hinahanap yung ID ko. So, kinukuha ko yung ID ko. Nasa akin naman pala, kaso ang bigat ng dala ko dito sa ko yung kulay yung kulay itim, medyo bigat. Nangangatog yung kamay ko kasi first time ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya nagtatanong-tanong lang ako. So, yung nasa aeroplano na ako, okay na. Kasi sabi ko, ayan, Pamaynila na ako. So, hindi pa rin naman okay. Kasi mag-isip ka pa rin ng ng medyo sana makarating ng maayos sa ganyan sa Maynila, makalapag ng maayos yung aeroplano. Sa awa ng Diyos nakalapag naman at nakauwi tayo ng ligtas. May nabasa akong comment, sir, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pasensya na kayo akong yung sa speaker daw medyo pag umihina daw tapos malakas mahina. Hindi ko po na kasi pag nag-edit ako, parang okay naman. No? Pero sa tingin ko dahil nga yung sa mic, pero ngayon po gumamit na ako ng yung mic na ginagamit ko sa motor, sa tingin ko magiging okay naman to. At sana maging okay nga siya. Ang magiging problema nga lang dito sa kinabit kong mic, may mga times na yun nga, daldal ka ng daldal tapos hindi pala siya nakakonect. Nangyari na sa akin yan isang beses kila Jumong, nagdadaldal, ganyan, kung ano sinasabi ko, umabot ng 10 minutes. Ganun kasi ako, mga kapanalig, kaya ko magsalita ng ng 10 minutes na dire-diretso sa vlog. So tuwan-tuwa ako pagkasilip ko, wala siyang boses. So anong maiisip niyo po kung ikaw mabibisit ka, 'di ba? Kasi sayang. Inulit ko na lang ulit. No, ganun pa rin yung topic, pero may mga nabago. Kaya minsan kailangan lagi mo i-check eh. Kaya pasensya na po kung humihina yung aking vlog. Matagal na rin kasi itong aking GoPro 12. Siguro nasa 3 years na po ito. Kung
kung magkakaroon ng pagkakataon, ipapalitan na natin to. Sa ngayon kasi gumagana-gana pa at hindi ako aware na nawawala-wala na pala yung volume niya. Kaya pasensya na po kayo, no. At ngayon, eto tigtignan ko kung okay. Medyo kasi ako sa gamit mga kapanalig, pag pwede pa, hindi ko pinapalitan. Hanggat hindi pa talaga siya nasisira ng gusto. No, pero may pagkaburara ako sa gamit mga kapanalig. Kaya yung mga gamit ko dito halos lahat may kalawang na. Isa yan sa inaamin ko sa sarili ko na burara ako. Kaya minsan makapansin nyo yung loob ko ng kwarto, madumi, ganyan, pakalat-kalat. Tapos yung mga tools, may kalawang, ganyan, madudumi na yung mga na hindi mamaliha, hindi malagyan ng DW40, mga ganon. Yung mga gamit na naka-stack na lang dyan, hindi ko naliligpit. Ganon po talaga ako. Pero hindi ko, tulad niya sabi ko, hindi ko hinahayaan na hindi ko linisin. Katulad niya sa kwarto, pag maruming-marumi na, tsaka ko siya gagawa ng paraan para maalis yung mga alikabok, ganyan, matupi yung mga damit. Kasi minsan sa kabisihan, hindi mo na magawa eh. Pero pag nabwisit ka na, ikaw rin mahirapan, may iritak eh. Sa bawat galaw mo, parang ang bigat. Tapos isipin mo, kaya pala mabigat kasi madumi. So ka ngayon? Kikilos ka. Alam nyo na po yan na may pagkaburara ako. Hindi lang yung makakalimutin pa. Ganyan-ganyan yung mga mga problema ko eh. Burara, makakalimutin. Ano pa ba? Panguyong ilong. Yung may nabasa rin ako sa comment section na baka raw pag nagpagawa ko ng kwarto dun sa taas, lumiit yung space ng ating mga tropa pag nandito sila. Sabi ko, totoo po, pero itong kwarto pwede naman nila gamitin eh. Pwede sila magsama-sama dyan, may privacy sila dito, kahit anong gawin nila mga kapanalig, mag-anuhan sila dyan, diba? Kung ano mang gusto nila gawin, ito, may kwarto. Kasi nakaset po talaga na kwarto ko yun eh, yung sa taas, kaya kailangan talagang gawin. Ito, maluwag pa naman to, diba? Ayan. Kung talagang kailangan naman at meron akong mga kaibigan talaga na pupunta, pwede naman yung kwarto ko doon sila matulog. Kung kami lang naman, hindi naman kami masyadong madami dito. Pag, kunyari, nag-i-stay lang naman dito si si Jumong, si Pepe, si paring Kadidit, si Mike, 4 lang naman. Tabi-tabi dito, kasya, tapos yung iba magduyan. Dito sa loob ng kwarto, pwede. Gusto ko lang po ituloy yung aking pangarap na magkaroon talaga ng kwarto doon someday para magamit naman natin at na-experience ko yung pagising sa umaga na yung kama ko nandoon nakatapat sa may natin sa pinaka labas at makikita natin yung mga puno na kulay green na hinahangin na ganun, no, na kumakaway-kaway sa iyo at sasabing magkape ka na dahil magbablog ka pa ganun. Kumain ka na dahil magtatrabaho na kayo. Ganun lang, masarap gumising pag ganun. Na bago-bago na yung pakiramdam ko mga kapanalig nung naayos-ayos na yung daan dyan, no? Pag ako mag-isa dito kasi yun nga, kahit anong gusto kong oras na umakyat, makakaakyat na ako. Dati kasi yun nga, may part na inisip mo, may pagkatamad. Nakuwento ko na pala yan. Dati pa. Ngayon, iba na eh. Kahit alam mong mag-isa ka lang dito, isang motor mo lang. Bili ka ng kung ano-ano sa taas. Diba? Gusto mo mamasyal, pasyal ka, akyat ka. Kung may gusto kang puntahan, punta ka. Ganun lang kabilis. Ganun ako ngayon kabilis kausap. Ang tanong, hanggang sa oras na to, nandiyan ka ba ba at nakikinig sa aking mga sinasabi? Kung ganun, salamat sa solid na suporta. Grabe, sanay na sanay ito. Sanay na sanay sa mga daldala namin. Para lang tayo magkaharap na nag-uusap, di ba? Nagkukwentuhan na nagpapalipas ng oras. Kaya maraming salamat sa sa pakikinig sa aking kwento. At yan, pakikinig sa aking mga nasa isip at nararamdaman ngayong oras na ito. At yan, ituloy natin ang kwentuhan, no? Magbigay ka naman ng topic para may pag-usapan tayo. Hindi lang ako yung puro nagbibigay. Diba, kailangan meron ka namang masabi para meron din akong maikwento sa'yo kahit papano. O comment ka na lang para comment na lang kayo, ha? Kaya sa lahat ng nakarating dito sa oras na to at nandiyan pa rin kayo nakikinig, maraming salamat sa inyo, ano man ang ginagawa nyo at ano man ang saan man kayong lugar, saan man kayong bansa, nasaan man kayong planeta, basta yon. Shoutout sa inyong lahat, ha. Gusto nyo pa ng kwentuhan? Gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng nag-comment doon sa post ko mga kapanalig, no. Sabi ko nga doon sa comment ko para sa hindi ko followers sa Facebook. Sabi ko ilang beses na akong muntik mamatay, no. Kasi mga kapanalig, dati nakuryente ako sa bubong, ganyan. Tapos tawag dito, muntik na ako malunod. Muntik na ako masagasaan ng truck, alam niyo naman yun. Tapos ilang beses na akong na-aksidente sa motor.
na na-hospital din ako. Tapos nitong nakaraan, na-hospital din ako. So, ang dami kong mga kapanalig. Kumbaga, lapitin din ako ng disgrasya. Yung nakaraan nga, di ba yung dito, yung magpiesta kay Kadede, medyo din yun, malala, mga kapanalig, at hinimatay din ako. Na-realize ko lang na baka may mission pa ako na kailangan gawin dito sa mundo, kaya hindi pa inaadya. Sana tumagal pa ako ng pangmatagalan talaga. Kung meron pang mga dapat gawin dito sa mundo. Kung meron pa akong misyon, gagawin natin yan. Ano pa ba? Hindi ko naman alam, kasi hanggang ngayon mga kapanalig, hindi ko pa rin naman alam kung saan ako papunta eh. Lalo na yung buhay ko ngayon, yung pag-vlog ko ngayon. Alam niyo naman na vlogging lang din yung ating ang pinagkakitaan, wala namang iba. Hindi ko alam kung hanggang saan to. Sabi ko, wala namang permanente sa mundo. Ang gusto ko lang mga kapanalig patuloy kong mapaayos o mapaganda yung buhay ko, no. Para rin sa mga anak ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga mahal ko sa buhay. Para ayoko na rin bumalik sa dating ako eh. No? Ayokong bumalik yung dating yung hirap ba na naranasan ko. Syempre ngayon medyo ayos-ayos na, nakakaraos na tayo sa buhay. Masaya tayo sa ginagawa natin. Yung ayoko lang balikan yung mga masalimuot ng mga pangyayari, 'di ba? Pero kung yung dating ako, syempre gusto ko pa rin balikan yun, yung mga magagandang memories at mga magagandang nagawa ko nung araw, 'di ba? Gusto ko nga yung dating ako kasi mas makapal ang mukha ko nun, sa totoo lang, nung high school ako. Payat-payat ako nun, tapos mas nakakatawa yung mukha ko nun, kaya mas marami akong nagagawang nakakatawang bagay. Pero ngayon kasi medyo pumogi na ako eh. Ang hirap ng magpatawa masyado gamit yung mukha eh. Sa totoo lang mga kapanalig, ang biglang lumiwanag may mga problema din ako ngayon na dinadala, no, na syempre hindi ko naman pwedeng i-open dito sa vlog kasi private na yun, syempre personal ng buhay ko na yun. Pero kahit ganun, pinipilit ko talagang maging masaya, makapag-vlog, makita nyong masaya, parang walang problema. Pero sa likod ng camera, may mga pinagdadaanan din ako na problema at mga iniisip, no? Pag nagpo-post kasi ako ng mga bagay na tungkol sa problema, naninibago yung tao. Lalo na sa Facebook, pag nag-post ako, parang hindi naman ikaw yan, parang hindi naman si Kapanalig yan, ganun. Yun ang nagiging problema minsan sa mga komedyante. Parang ang hirap na maging malungkot sa harap ng mga tao kasi hindi ka nila nakikitang ganun at hindi ka nila nakilalang ganun. So akala nila palagi ka lang okay, akala nila palagi ka lang masaya, walang problema. Pero sa likod pala nun, may mga talagang pinagdadaanan at iniisip ka. Yung mga komedyante na artista na yan, lahat yan mayroong pinagdadaanan. Lahat naman ng tao may mga pinagdadaanan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema. Hindi mo masasabing perfecto lahat. No, kahit nakikita mong mayayaman yung mga yan, meron din problema yan. Kahit sabihin mong milyonaryo ka, bilyonaryo ka, may mga problema din. No? Hindi nawawalan. Kaya wag ka mamroblema kung may problema ka. Kasi hindi lang ikaw na problema. Lahat tayo may problema. Hindi tayo makabuelo palabas. Lakas ng video, okay? Pero kaya dito na lang tayo. Tatapusin ko na rin naman yung aking vlog, mga kapanalig. Maraming salamat sa pakikinig sa mga sa mga sinasabi ko sa inyo. At maraming salamat din sa pakikinig sa aking sa aking mga laman ng isip. Maraming salamat sa pagdating dito sa dulo ng aking video. Pero tatapusin ko muna mga kapanalig, no? Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa pakikinig sa akin, Daldal. I love you all. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.